Yun, magandang araw mga bossing. Tapos ng gunban, mag-upload tayo ulit. Dahil hindi tayo nag-upload, yung mga tinetest natin, pinatapos natin yung gunban. Ayun yung unit ko, mga bossing, na malapit nang matapos. 20 pieces to. At binubuo na. Mga gustong pa-reserve, pwede na po mga bossing. Ito po yung binubuo natin. Yun. Yan. Mahogany po yung woodstock. 10 piraso po yung ganitong model na mahogany. Tapos 10 kamagong. Ganito yung kamagong mga bossing. Yan. Ito kamagong to, hindi ito rubber. Yan. 10 kamagong, 10 mahogany. Yan. Tapos 2 mini. Ito mini to. Ito yung sample natin mga bossing na mini. Tapos 2 mini bagay dito, mga 15 inches long barrel. Yan, mga 15. 2 lang yung ganitong kaliit na tank, pang mini, pang compact rifle mga loads. Tapos Picatinny railings 20mm. Mamaya pakita natin yung mga panloob niyan mga bossing. Tapos yung 8 mga bossing na mahogany woodstock, hindi na siya pang mini. 2 lang yung pang mini na maliit na tank. Pagtan natin yung tanke na mas malaki para makita nyo kung ano yung forma mga bossing. Yan. Tapusin nyo yung video mga bossing. Ipapakita ko yung mga panloob ng receiver natin. Yan. May adjustable power yan. Pag inugot mo, meron siyang trigger guard, trigger housing. Yan. Sasama lahat, pati hammer. Hindi po nakapin yung hammer sa woodstock. Tapos 8 ganitong tangke mga bossing. Yan. Pansinin nyo, ito yung maliit, pang compact, pang mini. Tapos ito yung malaki. Ito bagay dito na barrel 14 to 15. Dito bagay dito 18 to 19. Yan. 18 maganda na. Tamang sukat lang. Huwag ka na mag 24. PCP naman ang unit. Ayan siya. Pero yung kahoy nitong tangke nito hanggang dito mga bossing. Yan. Mahaba yung kahoy niya dito kasi itong kahoy na to nakalapat dun sa isang battle tank. Yan. Ang presyo murang-mura para sa ganitong quality na unit mga bossing. Pagkatapos yung video, babanggitin ko kung magkano, murang-mura mga bossing. Pang left and right na yung ginawa natin na woodstock, pang left and right. Yan. Explain natin yung receiver mamaya. Pakita ko lang yung forma. Siguro bebenta ko lang to mga 25 unit and silencer, naka battle tank na. Depende sa gusto mong barrel. Pag ganitong barrel, ganitong barrel lang mga bossing, yan. Ang silencer na lalagay natin hindi di allen mga bossing, sa kamay or threaded. Yan. Kung hindi threaded, pasak pero tinatanggal sa kamay para hindi na po kayo mahirapan. Pagdating ng unit, maghanap pa kayo ng allen, hindi nyo mailagay yung silencer. Yan. Para sa inyo mga bossing, sa kamay or threaded. Mga gustong pa-reserve, pero siyempre, kailangan nyo maghintay. Pero kompleto na gamit yung mga receiver natin, mga unit. Ang kulang na lang, ginagawa pa yung woodstock. Isa pa lang nagawa, pero may yung 19 pieces ginagawa na din po. Nakapila na po mga bossing. Yan. Ulitin ko yung kahoy ng ganitong tank hanggang dito. Yan. Itong kahoy na to para dito. Mahogany, hindi siya kabigatan, sakto lang. Yun. Ayan, explain natin yung receiver natin. Ganda mga bossing oh. Ng kahoy, pang left and right, adjustable power. Yan. Ayan, kuha tayong receiver.
Yung kamagong na wood stock ang nakalagay doon mga bossing, carbon fiber tank. Ang dito hindi siya carbon fiber pero battle tank na malaki. Walong pirasong malaki, dalawang maliit. Ang barrel nito Corona, naka-stainless sleeve mga bossing. Naka-stainless sleeve. Sample lang po tong silencer na to tsaka barrel. Yung barrel nakapila na, pinapa-sleeve na natin yan. Na stainless. Ako po yung nagbuo. Ang may tatak po dito MSG rifle. Nakalagay dito 27 max. Dahil naka-design po dapat ang unit na yan unreg. Pero pag regulated, kahit 3,000 pwede po. Pakita ko lang yung tanking lalagay dun sa mga kamagong. 10 kamagong. Tapos ang barrel na nilalagay natin doon, mas mahal po kasi mas mahal po yung kamagong wood stock. Tapos mas mahal po ang carbon fiber. Iyan. 10 ganon, 10 ganito. Ang pagkakaiba lang, isang receiver, ang barrel, wood stock, kamagong, tapos yung isa mahogany. Ang barrel, mas mahal po ang barrel na ilalagay natin dito. Yan, ang barrel na ilalagay natin, MSG barrel din po na parang BBB din po mga bossing. 16mm, solid 18 inches po. 18 inches, hindi na natin kailangan 24. Masyadong mahaba, no need. 18 inches po. Yan, brass 16mm po yung taba. Choke barrel po yan mga bossing. Choke barrel, hindi siya ordinary na barrel. Medyo mas mataas siya. Tapos carbon fiber tank. Alsafe brand, orig po, Alsafe. Hindi po yung China na carbon fiber na medyo mas mababa. Ito po branded Alsafe. Kunin ko lang yung receiver. Nasaan yung pangkalas natin? Ayun. Ito yung receiver natin mga bossing. CNC made po. O-ring. O-ring po yan. Hindi na kopa. Wala nang tatalsik. Yan. Kahit pagpalit-palitin mo yung pyesa niyan sa ibang pyesa ng receiver natin, pwede po dahil CNC made po yan mga bossing. Yan o. MSG air rifle, meron pong serial number. Yung number kung pangilan, pwede mong pareg. Tapos 27 max. Pero 3,000 pag regulated. Pag unreg 27. Pakita ko yung loob mga bossing. Yung compact, siguro maganda yun sa 177. Yan. Dito muna tayo sa trigger housing. Yan, galing ako sa labas. Nabasa ng ulan. O, yan. Trigger housing, malinis. Stainless po yung trigger, C-type. Stainless tong housing ng spring. Tornilyo stainless, hammer stainless. Yan, pati sa loob malinis po yan mga bossing, walang kinakalawang po. Walang kakalawangin diyan, puro mga stainless tsaka alloy. Ibabapping pa natin yan mga bossing. Kung nakita niyo na ganito to, hindi pa makintab yan. Ibabapping pa natin yan mga bossing. Ibabapping pa natin. Papakintabin ko pa yan mga bossing. Yan, hindi pa nakabapping yan. Ang panloob, o-ring, di na kopa, wala nang tatalsik o mawawala mga bossing. Stainless, yung takip ng valve. 304, meron din siyang lock nut. Stainless valve. Barbula niya stainless mga bossing, hindi kakalawangin niya. Ang PCP, nagmo-moist po, pinapasukan ng tubig. Katagalan, pag hindi mo lininis, hindi mo binuksan, nagkakaroon po ng kalawang yan. Lalo na yung butas dito, pag nagkakalawang yan, magaspang na yung labas-pasok ng firing pin mo.
Yun ang magiging problema mo. Tapos babaon pa yun sa barbula, yung plastic na engineering, magkakasingaw yung unit mo dahil sa mga kalawang na bumaon dun sa plastic ng firing pin. Ito 304 stainless. Yan, buksan natin mga bossing. Dual o-ring. Dalawa yung o-ring. Yan. Meron din siyang wala ka nang makikitang spring dito mga bossing. Dahil yung spring ng firing pin nandito sa loob. Iyon, meron siyang takip na naka-thread. Wala nang mahabang spring na nandito sa loob. Yan, CNC made po yan mga bossing, magkakaparehas. Kahit pagpalit-palitin mo, paglipat-lipat mo, may nasirang pyesa, kumuha ka ng unit sa atin, madaling makakuha ng parts na nasira kahit hindi ko nahawak yung unit nyo, kasi pag hindi CNC, kailangan hawak yung unit para maipalapat kung anong nasira sa parts ng unit nyo. Ito, kahit di natin hawak, yan, naka-record na yan sa CNC. Papagawa lang natin kung ano yung parts na nasira at pwede nang padala sa inyo mga bossing. Dalawa yung o-ring. Yan ang presyo, pag-usapan natin mga bossing. Meron siyang adjustable power. Ito, adjustable power. Gusto mo medyo matigas yung trigger dito, yun yung spring. Gusto mong palakasin, higpitan mo lang yung mga tornilyo dyan mga bossing. Yan, ibabapping pa natin yan. Ang presyo na ganito mga bossing, yung ganito, ulitin ko yung kahoy nito hanggang dito. Nakadesign tong kahoy na to para dito sa maliit na tank, para doon sa mga compact na naghahanap. 2 pirasong ganitong model yung maliit na tank para sa compact PCP, at 8 yung ganitong tangke na kahaba mga bossing. Ang presyo siguro sa tansya ko 25, kung tataas man siguro 26, ganyan. Mga 25 to 26, murang PCP. Pati pang loob siguradong quality, CNC made mga bossing. 25,000 unit and silencer o 26 complete set kasama scope tsaka hand pump, depende sa scope kung BSA tsaka ordinary na scope, BSA tsaka hand pump, siguro mga 30k complete set na yan mga bossing para sa ganyang PCP CNC made. Ganyan, ganda napakaangas mga loads. Yan, pag pinanta mo yung tangke, mas maliit na barrel, mas bagay, compact siya mga bossing. Ganito yung kalalabasan nun mga bossing. Meron tayo dito. Iyon. Kaya lang, regulated, siyempre, ito unreg, uusog pa yung tangke dito, tapos sakto yung silencer. Yan. Compact siya. Ganyan yung forma pag compact. Yan. Pang rod patrol, 14 inches long barrel. Yan. Ganyan ang forma nun mga bossing. Yan. Mahogany wood stock para naman dun sa naka MSG barrel, choke barrel, tapos naka carbon fiber tank. Same ang forma ng wood stock, sporter po ang tawag dyan sa mga GC Mag. Ganyan po yung wood stock nila, tinatawag na sporter. Sa manlapat yung sporter nila yung may butas dito. Yan. Para sa ganitong unit, 25 to 26k, 30k complete set. Gusto magpa-reserve mga bossing, siyempre maghintay po kayo. Pag nagpa-reserve, huwag pong magmadali dahil hindi ko po minamadali yung mga unit ko. Gusto ko bago ko ilabas, walang magiging problema. Maganda tumama, maganda yung quality, maganda yung tune. Yan. Basta kayang makapaghintay, pwede pong pa-reserve. 5,000 down reservation fee, non-refundable. Kahit anong rason mga bossing, non-refundable pag nagpa-reserve po kayo. Tapos yung naka MSG, tapos kamagong. Yung kamagong po, ganyan po yung kamagong, no? Natural color niya po ay parang black na may yan mga aspi. Lahat po yan kamagong. Tapos naka carbon fiber tank, naka 18 inches choke barrel. O gusto mong 20, 23,
pwede po. Meron tayong barrel doon, kaya lang solid steel po siya. Same price po siguro ibibigay. Ito kasi mas mahal po yung brass barrel kaysa doon sa steel. Yung steel natin MSG din, choke din po siya mga bossing. Meron tayo doon available 23.5 pinakamahaba. Pwede natin putulan sa gusto niyo. Pero kung akong tatanungin, mas bagay yung 18. Yan, di na kailangan ng long barrel. Mga matagal na sa airgun, di ko magamit ng 24, 21 sa mga PCP nila. Yung mga baguhan, kala nila pag mahaba yung mas maganda. Pero pag tinignan mo at binitbit mo yung unit, mas magandang tingnan yung 18 or 19 inches long barrel. Pero yung lalagay natin puro 18 kasi 10 pieces to. 18 inches po lahat, pinaputol na natin. Ganitong barrel, ang presyo siguro mga bossing 35 to 37. Siguro lalagyan na natin ng carbon fiber sleeve itong barrel. Lalagyan natin ng carbon fiber sleeve na color black para bumagay dito sa carbon fiber tank. Tapos ang silencer kung hindi threaded, pasak. Kung sakaling pasak, yung tinatanggal sa kamay. Pakita natin, may sample tayo dito. Ayan. Kadalasan kasi yan yung nirereklamo sa atin. Bossing, ba't walang allen yung pinadala mo? Kasi pag kinuha natin yung mga ganong unit, mga CO2, wala po talagang kasamang allen. Ang nagiging problema, hindi mailagay yung silencer kasi wala silang allen na ganong kaliit, bumibili pa sila. Ang mangyayari dahil ayoko ng ganon sistema kasi gusto ko pagdating ng unit, hindi na kayo maghahanap ng, para sa akin lang to mga bossing ha. Baka yung iba may maisip na yung iba, alam nyo na mga bossing, para sa akin to siyempre gusto ko mas maganda yung maibigay ko sa inyo. Ganito mga bossing, yan, sa kamay or threaded. Kung hindi threaded, kung pasak man, tatanggalin na lang sa kamay para hindi na kayo mahirapan pagdating sa inyo ng unit. Hindi na kayo maghahanap ng allen. Yan. Mga imported unit ganun may mga extra tools kung ano yung ginagamit, wala ka nang hahanapin pa. Pero pag local talaga, minsan talaga walang extra nakalagay na allen, ba't walang pangtanggal na ganito, wala po talaga kasi kami po reseller po, kinukuha namin na ganun na mga bossing. Pero ito ako po yung nagbubuo niyan mga bossing. Design ko po to. Ako pong nag-design ng receiver, pina-CNC natin. Yan. Ang presyo nung naka-CF Kamagong wood stock, tapos MSG barrel, brass or steel kung anong gusto niyo mga bossing. Papatakyan ng 35 to 37. Naka-carbon fiber tank ka na sa halagang 35 to 37k. Naka MSG solid na 16mm brass barrel po, 12 grooves choke barrel. Lalagyan ko na ng carbon fiber sleeve. Yan, magandang unit na yun kasi mga nakalagay na gamit, magagandang klase na mga bossing. Yan, pero ito pang masa siyempre, ganitong barrel, stainless sleeve, ganitong tangke, 25 to 26. Yan, ganyan po mga bossing. Gustong pa-reserve 10 po yung yung kamagong natin, no? Yung nakakamagong wood stock natin, naka-carbon fiber, 10 piraso po yun. Pero yung isa sa akin, yung number 1, yun, sa akin po yun, unang-unang gawa po natin ng PCP, yung pang number 1 sa akin po. Bali, yung 9 available po, yung mga gustong pa-reserve, 5,000 reservation fee po mga bossing. Tapos meron tayong available na nag-iisang GC Mag. Tatlo to Dapat ito hindi na available yan lahat ng tatlo kasi meron po nag-down ng 5,000, 10,000, tsaka yung isa 10,000 din. Kaya lang, nagbago yung isip nung isang nag-down po ng 10,000. Imbis na mobile, yung kukunin niya, yung Magnum Gen 2 na po, naka-alloy chassis po yung kukunin niya. Yung down payment niya na 10, dinala niyo dun sa Magnum Gen 2 na prototype. Kaya naging available po yung isa dito mga bossing. Ito not budget meal. Yan. Ganitong model, mahal po to mga bossing, malaki puhunan. Naka matte finish po na carbon fiber. CNC made din po, GC Mag Mobile. Nag-iisa lang po, yung dalawa po hindi na po available. Ang kagandahan nito, talagang smooth lahat. Walang alog yung hammer.
smoothie ka sa sariling gawa yung regulator. Inline po yan, adjustable. Pwede mong i-adjust sa gusto mo na output. Yan, ganyan lang po kalit yung regulator niya kasi nandito yung iba nasa loob. Inline. Tapos pag binuksan niyo mo yan, yung mechanism ng trigger iba po. Walang kamukha po yan mga bossing. May mga gumaya na yan, dito lang yung nagagaya yung design dito. Pero yung trigger mechanism niyan ibang iba po. May adjustable power po yan, ay adjustable power siya dito sa loob. Trigger, so, lahat po yan smooth. Wala kang maipipintas sa unit na to mga bossing. Pinaka number 1, pinaka magaling na gumawang PCP local made. Ibang klase po ang pagkagawa nito. Kahit buksan mo yung loob, pakita natin mga bossing. Tingnan nyo mga bossing. Pag binuksan mo to, wala kang makikitang spring sa trigger niya. Ay sa spring, tension niya, yung spring niya para do sa hammer, wala kang makikitang spring. Hindi po budget meal to mga bossing, medyo may kamahalan, malaki ang puhunan. Baka meron na mag-comment, rumekta ka na lang, wala pong problema kahit rumekta po kayo. Ang mga sa may gusto lang po at yung mga nagmamadali ayaw pumila ng 5 to 7 months, ito po available po mga bossing. Hindi naman tayo maglalabas ng pera tapos kung magkano mo kinuha, ganun mo din ibebenta. Nagninegosyo po tayo mga bossing. Yeah. Ito po yung adjustable power niya mga bossing. Pag tinanggal mo to, may 4 na tornilyo dyan. Huwag na natin pakita. Yan, tingnan nyo. Maraming ano yan. Iba yung mechanism niya. Walang kamukha. Yung spring yan ng trigger mga bossing, nandito sa loob ng receiver. Pag binuksan mo to, walang spring na nakalagay dito sa trigger housing. Walang spring dyan mga bossing. Pag inugot mo yan, kasamo, malambot na yan kasi wala na yung spring dahil nandito po yung spring niya nasa loob mismo ng receiver. Basta iba yung mechanism, iba po yung discarte at saka yung galing ng gumawa nito mga bossing. Ang datingan nito pang imported na talagang kayang sumabay. Iba klase po talaga, medyo mahal pero quality. Yeah. Tingnan nyo naman yung ano niya. Hindi po to offset mga bossing, buo po yan mga bossing ha. Design lang po yan pero buo po yan. O-ring din po yan mga bossing, o-ring. Yan. Available po yan. Sige po mga bossing, sa mga gustong pa-reserve ng unit, tawag lang po or message po kayo sa aking Facebook, Mandap Sporting Goods. Ang profile picture ko po may hawak po ako na dalawang PCP na folding. JBC brand po yung hawak ko doon mga bossing. Yan, video call muna kayo para makasigurado po kayo na ako yung kausap nyo. May nagtatanong kung legit daw tayo. Kahit scammer, tinanong mo, hindi niya sasabihin scammer siya mga bossing. Yung tanong na yon, may hirap sagutin. Kahit kung na-tsempuan nyo yung scammer, yung tinanong nyo na gano'n, hindi naman sasabihin ni scammer na scammer tayo. Siyempre sasabihin niya legit tayo mga bossing. Kaya maraming nagtatanong kung yun nga legit kaya tayo mga bossing. Video call para makita niyo po yung mukha ko. Pag nakita niyo yung mukha ko, ako po yung kausap niyo. Ayaw pa video call, hindi po ako yun mga bossing. Mga raming scammer na gumagaya, na ginagaya mga pangalan sa Facebook ng mga seller. Yan. Basta pagmura yung unit, huwag nyo nang patulan. Sigurado mapapamura po kayo. Yan, maraming nagtanong sa akin, bakit to ganito lang, ganito, ba't ganito 8,000 lang, 7,000 lang manlapat. Ako kahit sa manlapat rumekta ka, hindi mo makukuha 7 to 8 to hanggang 9,000, hindi mo makukuha yung mga CO2 sa 8,000 kahit rumekta ka sa manlapat. Pag ganon, mas mura pa sa maker. Isa kumukuha ko 30 sa SPFC, 50 pieces. Mas mura pa yung inaalok sa kanya. Pag ganun kabahan ka na, scammer yon mga bossing. Tapos gumagawa sila ng resibo, mga edit na resibo, ilalagay yung pangalan, kunyari pinadala ng unit. Yan. Basta ang importante dyan, video call nyo, dapat makita nyo yung mukha kung siya nga yung kausap nyo mga bossing.
sige po mga bossing, lalagay ko yung number ko, upload ko sa YouTube tsaka sa Facebook. Tawag po kayo or video call sa mabilisang usapan. Yung iba nagko-comment how much, mahirap po mag-usap sa comment. Mas maganda po kung talagang sure buyer ka, interesado ka, at sasabihin pa ng iba paano ka makakabenta, hindi ka man nagsasabi ng presyo. May iniiwasan po kami sa Facebook. Pag nag-comment ka ng how much, tapos minsan nagsabi ka ng presyo, minsan nababat po kami. Dahil bawal po talaga magbenta sa Facebook. Nababat po kami. Yun po yung iniiwasan namin. Pero kung nag-PM ka, interesado ka, madali lang mag-PM mga bossing. Interesado ka, huwag ka na mag-comment. Mabilis pa yung usapan. Hindi naman pwede mag-usap ng matagal sa comment section mga bossing. Mas maganda PM, video call. Yun po yung magandang gawin nyo mga bossing. Or kung nakita nyo sa YouTube, tawag po kayo sa aking number. Tapos yung mga nagko-comment, may idea akong unit. How much? Sinagot ko ganito, 13,000. Hindi siya nag-reply, okay lang. May idea na naman ako, how much bossing? Sinabi ko yung presyo, hindi na nag-reply nung sinabi ko yung presyo. Pangatlo, hindi na ako magre-reply kahit anong tanong mong how much, hindi na ako magre-reply. Dahil nagtanong ka una, hindi ka nag-reply, sinagot kita, walang problema. Pangalawa, nagtanong ka, sinagot kita, hindi ka na naman nag-reply, walang problema. Pangatlo, nagtanong ka, hindi na din ako magre-reply gaya ng ginawa mo mga bossing. Wala namang problema ang magtanong. Kung puro tanong tapos nire-reply mo naman, nagsisin lang, medyo siyempre nagtanong ka, sinagot kita, kahit thumbs up lang, okay, hindi kaya ng budget, walang problema. Hindi yung puro sin ka na lang. Kung may lagi kang nakikitang may day ko, puro how much kapag sinagot kita. Pangalawa, pangatlo, walang problema. Pangalawa, walang problema. Yung pangatlo, hindi na ako magre-reply ng mga bossing. Sana maintindihan nyo. Maraming salamat po.